Kagagaling lang ni Muhammad mula sa isang mabilis at palihim na brunch date nila ni Malu. Ang amoy ng cardamom coffee na ininom nila ay dumikit pa sa kanyang damit, isang kaaya-ayang paalala ng kanyang tawa mula kanina lang. Her presence, a smile. Why does it feel like a crime? Naisip niya habang inaayos ang kanyang gutra o headscarf na hawak ng itim na agal. Pero ang magaan na pakiramdam na yon ay biglang naglaho na parang bula the moment he stepped into their family home, para siyang pumasok sa ibang mundo. Nakaupo siya sa plush maglis. Ang rich geometric patterns ng carpet ay isang blur sa ilalim ng kanyang mga paa. The air was thick with the scent of oud and the hushed murmurs of his aunts and uncles. Ang kanyang ina, si Amira, na laging elegant sa kanyang abaya, ay nakaupo sa tapat niya. Matalim ang mga mata sa kabila ng malambing na ngiti. Sa tabi nito, ang kanyang ama, si Hassan, isang tao na ang presensya pa lang ay sapat na para makuha ang respeto ng lahat, ay seryosong kausap ang kanyang tiyuhin. Sa kanilang brunch, Malu had innocently asked about his family, pero mabilis siyang umiwas at inibang usapan. The lie felt like a stone in my gut, He thought. Muhammad, my son. His mother's voice, gentle yet firm, cut through his thoughts. Your Baba and I were just speaking with Miriam's family. They are very eager to finalize the dates for the khutbah. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Muhammad. The khutbah, ang formal na engagement. Sa kultura nila, hindi lang ito isang simpleng proposal. Ito ay isang seryosong commitment, halos kasing bigat na ng marriage contract mismo. Ang pag-atras dito ay magdadala ng matinding kahihiyan sa parehong pamilya. Soon, Mama? Is it not a bit too soon? Muhammad tried to keep his voice even. Pero ramdam niya ang kaba. I'm very busy with the business and the new contracts require my full attention. Perhaps after the next quarter? Ang kanyang baba, si Hassan, sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay hindi natitinag. Muhammad, the business will always be there, but family matters, especially those of such importance, cannot be delayed indefinitely. Miriam's father is a patient man, but he expects us to honor our word. The families have agreed. This is not a matter for business schedules. But Baba... Pagpupumilit ni Muhammad, maingat sa pagpili ng salita. I just wish to ensure everything is perfect. A marriage is for life. I want to spend more time getting to know Miriam deeply. It was a feeble excuse, alam niya. Pero yun lang ang meron siya. Mahinang tumawa ang kanyang ina, isang tunog na dati nagpapakalma sa kanya, pero ngayon ay parang rehas na ng kulungan. My son, you have known Miriam since you were children. What more is there to know? She is from a good family, she is beautiful, and she is kind. What more could a man ask for? Insha'Allah, everything will be perfect once you are married. Love grows with time, my dear. Not all love begins like a storm, like in those silly movies. Nagbigay si Muhammad ng isang pilit na ngiti. But mine did. Gusto niyang isigaw. My love did begin like a storm. But he couldn't. Not to his parents. Not in this room na puno ng tradisyon at expectations. He cleared his throat. Of course, Mama. You are wise. I value your opinion so much,
And I want to make sure I am ready. It is a big step. Tumango ang kanyang baba. Bakas ang inip sa mga mata nito. You are the eldest son, Muhammad. It is your duty to establish your own family, to lead, and to continue our lineage. It is time. We will speak again next week, and I expect you to be prepared with a date. No more delays. Ang bigat ng huling salita ng kanyang baba ay parang isang kumot na bumabalat sa kanya. Nakakasakal. Tumango na lang si Muhammad. Ramdam ang kirot sa puso niya. Nagpaalam siya. Sinabing may kinalaman sa trabaho at bumalik sa kanyang kwarto. The weight of expectations pressing down on him. Kinuha niya ang phone. Tinitigan ang pangalan ni Malu. I want to call her. I want to escape into her voice. Pero alam niyang hindi niya pwedeng ipasa ang bigat ng kanyang problema dito. Not yet. Samantala, si Malu naman ay parang lumulutang sa alapaap. Nasa hotel room na siya, humihimig ng isang masayang kanta. Ang mukha niya ay nakadikit sa phone. May ngiting hindi maalis-alis sa kanyang mukha habang mabilis na nagtatype. Si Samantha, na nagkukunyaring nagbabasa ng libro, ay pasimpleng sumusulip sa kanya. Nakahiga siya sa kama, hawak ang libro, pero ang mga mata niya ay nasa iisang linya lang ng 10 beses na. Bawat tawa, bawat buntong hininga ng kaligayahan mula kay Malu ay isang bagong saksak sa sugatanan niyang puso. Ayan na naman siya, naisip ni Samantha. Kilig na kilig. Alam kong kung sino ang dahilan yan. Hindi ka pa rin nagbabago, Malu. Lahat na lang kukunin mo. Biglang bumangon si Malu at tumingin sa salamin. Pinupunasan ng isang imaginary dumi sa kanyang pisingi. Hay naku sis! Parang ang ganda-ganda ko yata lately. Iba yung glow pag masaya, no? Hindi sumagot si Samantha. Nagkunwari siyang may binabasa talaga. Alam mo sis, ang ganda pala dito sa UAE. Daming pwedeng gawin. Lapanood ko sa TikTok, may desert safari pala rito. Ang ganda ng mga buhangin, yung dune bashing, tapos may mga belly dancers sa gabi. Gusto kong itry yun. Parang ang saya. So she's seen it on TikTok. And she'll probably go with him. Of course. Naisip ni Samantha habang pinipilit na lanukin ang kapaitan. Desert safari. Sinasabi ko na nga ba? Yun na yung next date nila. Sana makapunta tayo this weekend, sis. Kaso, baka hindi mo magustuhan. Dagdag pa ni Malu na mas lalo pang ngumiti. Bumalik siya sa kanyang phone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Wow! Imbes na malungkot dahil hindi ako kasama, parang masaya ka pa. Ingat lang kayo ha. Wag naman kayo sanang lamunin ng bundok na buhangin sa disyerto. Ha? May sinabi ka, sis? Ha? Wala. Sabi ko, baka nagugutom ka na. Gusto mo bang lamunin? I mean, kainin. Kainin yung cup noodles dyan sa cabinet ko. Natawa si Malu. Hindi pinansin ang pagkakamali ni Samantha. Ay, wag na sis. Busog pa ako. Kumain ako kanina sa labas. Marami kaming pinag-usapan ni Kuya Romy tungkol sa work. Work. Right. Ang galing mo talagang magsinungaling, Malu. Naisip ni Samantha habang pilat na numingiti. Sige, okay. Tumahimik na si Samantha, pero sa loob ng isip niya, hang daming nangyayari. Hindi niya maalis sa isip kung gaano magiging kasaya si Malu. Kapag natuloy ang binabalak nitong desert safari, siguradong si Muhammad ang yayayain nito.
Na-imagine na niya kung gaano kasaya at kasweet ang dalawa. Pero bigla rin niyang naisip na dapat itigil na niya ang ganitong pag-iisip dahil hindi ito healthy para sa kanya at sa friendship nila ni Malu. Kinagabihan, natagpuan ni Muhammad ang sarili sa isa na namang family dinner. Pero this time, kasama na sila Miriam at ang mga magulang nito. The air was charged with a different kind of formality. Sa mahabang mesa, may sinusunod na ayos ang pagupo. Ang mga kalalakihan ay nasa kabilang dulo, habang ang mga kababaihan ay nasa kabila. Gayunpaman, mula sa kinauupuan ni Muhammad, tanaw niya si Miriam sa kabilang panig. Si Miriam, na maganda sa kanyang mapusyaw na asul na abaya na may silver embroidery, ay nahagip ang tingin niya. She smiled at him, isang formal pero mainit na ngiti. Nasa kanya na ang lahat ng gusto ng pamilya niya. Maganda, highly educated, at mula sa isang kilala at respetadong Emirati family. She embodied the phrase, bint nas. Ibig sabihin, isang babae mula sa mabuti at kagalang-galang na pamilya. So, Muhammad? Nagsimula ang ama ni Miriam, isang respetadong Ginoo na nagngangalang Abdullah. My daughter tells me you have been very busy with your work. That is commendable for a young man. But we are all eager to see the next step in your lives. Tumango si Muhammad. Ramdam ang pamilyar na buhol sa kanyang sikmura. Indeed, Amu Abdullah. Work has been demanding. But I am always mindful of my responsibilities. Responsibilities. Inulit ni Hasan, ang ama ni Muhammad, na may bahid ng pagka-istrikto sa boses. And the most important responsibility for a man of your age is to build his own home, to honor his family's lineage. We have spoken, Muhammad. Miriam is a fine young woman. Her family is a fine family. It is time. Napatingin si Miriam kay Muhammad, may tanong sa kanyang mga mata. Parang naramdaman nito ang pag-aalinlangan niya. May bahagyang kunot sa noo nito. Hindi ganong halata, pero nahuli ito ni Muhammad. Later, nung nag-join na ang mga babae sa mga lalaki para sa dessert, humanap si Miriam ng pagkakataon na makausap si Muhammad ng mas pribado. Muhammad, She began, her voice soft pero may natural na directness. are you well? You seem distracted these days. He forced a smile. Just word, Miriam. The market is quite competitive. She looked at him, her gaze unwavering. I hear you. But is it only work? We have known each other for a long time. You are different. Your visits are fewer, and when we speak, your mind seems elsewhere. Naramdaman ni Muhammad ang guilt. Totoo, iniiwasan niya ito. I apologize if I have given that impression, Miriam. Perhaps I am simply focused on the future, on what our families expect. He hoped the vague answer would suffice. Miriam's gaze remained fixed on him, a hint of vulnerability in her eyes. Our families expect us to be happy, Muhammad. Do you believe, will we be happy? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Biglang nag-flash sa isip ni Muhammad ang tawa ni Malu, ang mga ngiti nito. He felt a pang of intense longing. Tumingin siya pabalik kay Miriam. To lie to her feels cruel, but to tell her the truth, it feels impossible. He took a deep breath. Miriam, inshallah,
we will find our happiness. He managed a small, reassuring smile, isang sanay na pagkukunyari. Miriam searched his eyes for a moment longer, a flicker of disappointment crossing her features, bago siyang umiti rin ng tila. Let us hope so, Muhammad. Inshallah. Natapos ang gabi sa mas marami pang usapan tungkol sa wedding preparations. Feeling ni Muhammad ay para siyang artista sa sarili niyang buhay. Nung nagpaalam siya kay Miriam, naramdaman niya ang lamig sa pakikitungo nito, na parang isang tahimik na akusasyon. Pagbalik niya sa kotse, naramdaman niya ang isang matinding urge na mag-drive papunta sa hotel, na makita si Malu at takasan ng lahat. Kahit sandali lang. But he couldn't. Ang mga salita ng kanyang ama ay umuulit sa isip niya. No more delays. The world was closing in, and he knew, with a chilling certainty, na ang kanyang mga stolen moments kay Malu ay paubos na. Kailangan na niyang mamili. At kailangan, malapit na. He drove aimlessly for a while, the conflict raging within him. Then, almost on instinct, he found himself outside the hotel where Malu and Samantha were staying. Just a glimpse, He thought. just to see her. Nung papalapit na siya sa main entrance, biglang humabol ang kanyang mga headlight sa isang figure na lumalabas ng hotel. Nakasuot ito ng hoodie na may balot sa ulo at mabilis ang paglakad. Parang si Malu. Agad niyang ipinarada ang kanyang kotse sa tapat ng entrance, half blocking the driveway, at mabilis na tumakbo, sinundan ang babaeng naka-hoodie. Hinawakan niya ito sa balikat, his heart pounding. Malu? He called out, his voice filled with a desperate hope. Biglang lumingon ang babae. Nagulat si Muhammad nang makita ang mukha nito. Hindi si Malu. Hindi ito ang babae ni inaasahan niyang makita, pero meron siyang naramdaman na hindi niya maintindihan ng titigan niya ang mukha ng babae sa kanyang harap. Parang familiar, pero hindi niya alam kung saan o paano naging familiar sa kanya ang babaeng ito. Bigla niyang naalala na hawak niya pa din ang braso ng babae na hindi naman siya kilala. Malish, yeah. Nagulat niyang sabi. I'm so sorry. I didn't mean to grab you just like that. Binitawan ang balikat ni Samantha. I thought you were my girlfriend. Nanlamig si Samantha. Ang mga mata niya ay nanlaki. Bigla siyang napako sa kinatatayuan niya. Ang hoodie ay parang bumigat sa kanya. Ang mga salita ni Muhammad ay parang malakas na sampal sa kanya. Nagkatitigan sila ni Muhammad. Ang kanilang mga mukha ay parehong gulat sa gitna ng maliwanag na ilaw ng hotel. Hi kabayan! Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming Kwentong Pag-ibig True Stories YouTube channel. Pasuyo naman po, please subscribe to our channel by clicking on the subscribe button and also click on the notification bell para una kayong makaalam kung meron na ulit bagong episode. Maraming salamat ulit and see you again soon.